years ago, kami po yung pamilya po namin ay lumipat from Sucat. Lumipat po kami ng, actually hindi lang 20 years, mga 25 years. Kami po ay lumipat sa Nueva Ecija. Gapan, Nueva Ecija. So wala kaming may kamag-anak kami pero yung malayo doon sa aming biniling lupa. So nung paglipat po namin doon, initially ang ginawa ng mga magulang ko ay wala pang bahay pero ang ginawa nila ay nagtayo ng bakod. Noong time na yon, wala kaming kapitbahay. Ang susunod na kapitbahay na namin ay nadoon na sa highway, sa Sucat. Kung nakapunta po kayo doon ng mga ganung araw, ganung mga taon, ay mahihintakutan kayo. Kasi walang tao. Pero initially, ang ginawa nga ng magulang ko ay nagbakod. Yun yung unang ginawa ng magulang ko. And ang lupa noon during that time is 25,000 lang. Medyo malaki na. Ganun siyang kamura nung panahon na yun. Pero yun nga, binakuran. Sabi ko sa tatay ko noon, bakit nyo binabakudan? Una, para malaman kung saan yung hangganan ng aming biniling lupa. Pangalawa, magtatanim sila kasi ng mga mangga. Yung mga grafted na mangga. And dahil bukirin po siya, maraming nag-aalaga ng kalabaw, ng kambing. At syempre, kung maglalagay ka ng mangga or anumang mga puno doon, pwedeng masira, pwedeng kainin ng hayop. Kaya nga, sabi nung tatay ko, kailangan nating bakudan. So basically, bakit nga ba tayo naglalagay ng bakod? Yun nga, para maproteksyonan kung ano yung property natin na ilalagay dun sa loob ng ating tahanan o sa loob ng ating lupa, ayun. And nagbabakod tayo para sabihin natin na amin to. There's a sense of you expressing your authority over that place. Walang po pwedeng gumalaw. Kung bakit tayo nagbabakod, parang sinasabi nyo doon sa mga kapitbahay, kahit wala naman kami kapitbahay during that time, parang sinasabi natin doon na this is my property, walang po pwedeng gagalaw nito, walang po pwedeng magbungkal dito sa lugar na ito kasi amin to. Kasi isa yung mga rason ng tatay ko kung bakit kami nagbabakod noong mga panahon na yon. Para maproteksyonan, para makita yung authority. Siyempre, yun nga, pinahahalagahan natin, kung bakit tayo nagbabakod, pinahahalagahan natin yung property na meron tayo. Kung hindi namin nabakudan yon siguro during that time, una, pwedeng masira yung mga itinanim namin. Ngayon, kung pupunta kayo sa lugar namin, siksika na po. Imagine that, 25 years, after 25 years, yung mga bahay doon, dikit-dikit na. Bulong mo nga, maririnig na ng kapitbahay mo eh. Dati kahit sumigaw ka, magwala ka doon sa lugar namin, hindi maririnig. Pero ngayon, kahit yung utot mo, maririnig ng kapitbahay mo. Dahil siksika na yung lugar. Pero yun nga, ang gusto kong matingnan natin doon sa kwento ko noon, yung pagbabakod. Gusto ko yun ang ating tignan sa umagang ito dahil sa mga panahon ito, maraming Kristiyano ang hindi na marunong magbakod na kanilang puso. Maraming Kristiyano ang hinahayaan na lang yung ating mga puso ay pasukin na lang ng basura, pasukin ng kaaway, hindi na babantayan. Busy-busy sa ibang bagay, pero yung puso na napakahalaga ay hindi natin nababantayan. Ay maraming Kristiyano tumatanda sa loob ng church, walang pinagkatandaan. Basically, dahil hindi niya nabantayan yung kanyang puso. Yun po yung ating titignan sa umagang ito, kung paano natin bantayan yung ating mga puso. Tulad ng tatay ko, kung bakit sila nagbakod, kasi gusto nga nilang maproteksyonan yung mga bagay na mahalaga para sa kanya. Sa aklat po ng Proverbs, ito po yung ating makikita, no? Proverbs chapter 4, verse 23. Isa sa mga rason kung bakit tayo napuprostrate, bakit tayo nadidisappoint, kung bakit tayo parang nangihina at parang merong kakulangan, yun nga, dahil maraming Kristiyano sa mga panahong ito, hindi na nababantayan to. Lumalakad na lang sa pagiging Kristiyano na hindi nababantayan itong napakahalagang parte ng ating buhay. Proverbs chapter 4, verse
23. May isang payo si Solomon sa kanyang anak na napakahalaga na dapat natin tignan bilang mga Kristiyan. Yung ating tema, ano nga yun? One accord? One accord. Hindi natin magagawa na lumakad ng may pagkakaisa kung yung puso natin ay hindi tama. Tama po ba? At so sa umagang ito, bago tayo mag-umpisa ng mga bagay-bagay, dapat matuto tayong magbantay. Si Solomon po on Proverbs chapter 4, verse 23, sabi niya po doon, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Dito po, ang kausap po ni Solomon dyan sa Proverbs, sa pangangaral, ay yung kanyang anak. Binibigyan niya ng payo yung kanyang anak na bantayan, ingatan yung kanyang puso. At sabi niya, ang lahat ng ginagawa natin ay nanggagaling dito. Imagine this, yung payong ito ay mula sa isang taong napakatalino. Ba? Si Solomon po ay isang matalino, isa sa mga taong nabuhay na pinakamatalino, isang advice sa isang tao na punong-puno ng karanasan. So, sinulat niya ang Proverbs, yan po ay under sa category ng wisdom book. Pag sinabing wisdom, ito po ay mga kasulatan sa Biblia na kung saan nakuha nila yung talino, nakuha nila yung kaalaman dahil sa kanilang karanasan. Sinulat ni Solomon itong Proverbs para bigyan tayo ng mga katalinuhan o kaalaman para hindi na natin kailangan pagdaanan yung kanyang pinagdaanan para makuha natin yung wisdom na naranasan niya doon sa kanyang karanasan na yun. Si Solomon po, imagine this, nag-umpisa ng tama. Amen po ba? Pamilyar po ba kasi story ni Solomon? Solomon po ay nag-umpisa ng tama. Kung babalikan lang po natin konti, remember si Solomon po ang nagtayo ng templo. Grandiosong templo na talaga namang kinasihan ng ating Panginoon. And during Solomon's reign, isa ito sa pinakamagandang buhay ng mga Israelites. Kasi talaga namang magaling na mamuno si Solomon during that time. Kaya lang, yun nga, nag-umpisa ng tama, pero hindi nabantayan yung kanyang puso, bumagsak sa wala. Ang pinaka-nakalulungkot na nangyari kay Solomon dahil hindi niya nabantayan yung kanyang puso ay yung pagkawala ng presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Nag-depart yung Shekinah glory sa templo na dating talagang kinasiyahan ng Panginoon. Talagang nalugod ang Panginoon sa buhay ni Solomon. That's why yung Shekinah, yung clouds, o yung presensya ng Panginoon ay bumaba sa loob ng templo at ang lahat ng tao sa loob ng templo talagang nagpuri at nahipo ng Panginoon. Kaya lang, the moment na ang puso ni Solomon ay hindi niya nabantayan, nag-umpisang mag-asawa ng maraming babae, nag-umpisang i-please yung mga Diyos ng kanyang mga asawa, dahil hindi niya nabantayan ito, ang nakakalungkot na nangyari sa kanya ay nag-depart yung banal na espiritu o yung presensya ng Panginoon sa templo. Plus, unti-unting bumaksak ang kaharian ni Solomon. Nag-umpisa ng tama, parang tayo, nag-umpisa ng tama. Pero kamusta yung ginagawa natin pagbabantay sa puso natin sa umagang ito? Solomon, nung unang kanyang mga taon, talaga namang kinagiliwan siya ng ating Panginoon. Pero yun nga, dahil hindi niya nabantayan yung kanyang puso, unti-unting lumayo siya sa Panginoon, unti-unti niyang hindi niya nararamdaman ng Panginoon. Unti-unting, yung presensya ng Panginoon hindi niya nararamdaman. And that's why sa umagang ito, kaya sabi niya sa kanyang anak, above all else, ibig sabihin, pag sinabing above all else, top priority, hindi yung panglabas ang uunahin. Tama po ba ako? Hindi yung physical na panlabas yung uunahin, kundi sabi niya, above all else, wala kang ibang uunahin na lagyan ng confidential fund, kundi yung puso mo. Napakahalaga kasi kay Solomon, hindi yun ang kanyang nabantayan. Kaya itong wisdom book na ito, kaya sabi niya sa anak niya, anak, paulit-ulit niya itong binanggit ito sa chapter 4 ng Proverbs. Anak, huwag mong hahayaan na ang puso mo ay magkalat. Kasi napakahalaga ng puso natin sa ating Panginoon. That's why,
Sa umagang ito, unahin natin yung puso natin. Ngayon po ba? Huwag na muna yung iba. Kasi ako'y naniniwala, pag tama yung puso natin, susunod na lang. Yung paglilingkod, di ba? Susunod na lang yan eh. At bakit nga ba kailangan natin nabantayan yung ating mga puso? Guard your hearts because our hearts matters to God. Yun po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Why is it important to guard our heart? Dahil ang puso natin ay a big deal sa ating Panginoon. Number one prinsipyo na ating makikita sa ating pinag-aaralan sa Proverbs chapter 4, why is it important to guard our heart? Because God looks at our heart. Walang ibang tinitingnan ng Diyos sa umagang ito, hindi yung physical mo na kaanyuan, kundi kung ano ang laman ng ating puso. Kasi sa umagang ito, mahalaga na matuto tayong magbantay ng ating puso. Dahil alam niya, kahit gaanong ngiti yung gawin natin, alam niya kung ano ang laman nito. Ayan mo ba? Kasi napaka-importante. Kaya sabi ni Solomon, una sa lahat, bantayan mo ang iyong puso. Kasi alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Mahalaga sa ating Panginoon kung ano ang laman ng ating puso. Kasi kahit gaanong pagsamba, magtutuwad man tayo dito, mag-uumiyak man tayo, pero kung hindi tama yung puso natin, nakakalugod po ba sa Panginoon? Hindi. Kasi our heart matters to our God. Kaya napakagaling ni Solomon eh. Sabi niya, ang top priority mo, kasi tayo mga Kristiyano, marami tayong pinagkakabalaan kung ano-ano. Di ba? Marami tayong ginagawa na kung ano-ano. Akala natin makakatulong sa atin. Pero ang sinasabi lang ni Solomon, makinig tayo sa taong punong-puno ng karanasan. Sinasabi ni Solomon, una sa lahat, huminto ka muna. Baka naman kung bakit ka napapagod, kasi yung puso mo, kung saan nagpupunta. Dahil yung puso mo sa umagang ito, mahalaga yan sa Panginoon kasi yun yung tinitingnan ng ating Panginoon. Sa 1 Chronicles chapter 28 verse 9, binibili na ni David yung kanyang anak ni Solomon. Sabi ni David kay Solomon, Solomon, alagaan mo ang iyong puso, bantayan mo ang iyong puso. At pinakinggan naman ni Solomon. That's why yung glory ng Lord ay sumama sa kanya. Tingnan nyo to. Pag tama yung puso natin, yung pagsama ng Diyos ay nasa atin. We cannot claim na God is with me, pero ang puso mo ay wala sa Kanya. Yun lang yung logic. Sabi ng Panginoon, sabi ni David kay Solomon, bantayan mo ang iyong puso mo sa paglakad mo sa pamumuno ng Israelites, dahil mararanasan mo ang pagsama ng Panginoon. Kaya sa 1 Chronicles chapter 28 verse 9, makikita natin kung paano nagtagumpay si Solomon from one gera to another gera sa pangatlong gera. Patong-patang yung katagumpayan at yung templo ng Panginoon, ang pinakamahalaga doon ay yung pagsama ng banal na Espiritu o yung presensya ng Panginoon. At templo, bakit? Kasi tama, nakita ng Diyos na tama yung puso ni Solomon. That's why, sinamahan niya si Solomon. Now, sa ating mga laban sa buhay, napakahalaga na laging tama ito. Kung gusto niyong maranasan ang pagsama ng Panginoon, dapat tama yung ating puso. Isa pang instance, nung pinili ng Panginoon si David, ang hinarap ni Haring Saul sa anghel, ay sa propeta, ay yung mga kapatid ni David na mga matipuno. Warrior materials. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila sa 1 Samuel, sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ako tumitingin sa panglabas. Kaya hindi yan ang kailangan ko, hindi yan mga warrior material, kundi eto, si David, na tigapag-alaga ng tupa. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon yung puso ni David. So every time na tama yung puso ng anak ng Diyos, sigurado ko nasasamahan kayo ng ating Panginoon. That's why we have to guard our hearts. Bantayan natin yung ating mga puso kasi nagmamatter yan sa Panginoon. Sa ginawa natin pagsamba kanina, kahit gaano kalakas yung ating boses,
Pero kung hindi tama yung puso natin, wala. Sabi sa Biblia, para lang tayong ingay. Kasi yung heart natin, doon, yun lang yung binabasa ng Panginoon. Hindi nakatingin siya sa physical hindi siya nakatingin sa material. Hindi siya nakatingin sa panglabas ng kanyuan, kundi lagi nakatingin sa ating mga puso. Ano ang implikasyon nito? Ito ang maraming problema sa atin sa umagang ito. Ang implikasyon, God looks at the heart. Ang implikasyon nito, kung ang Diyos ay nakatingin sa ating puso, ito, we must have a conscious effort. Pag sinabing conscious effort, you intentionally iniingatan mo yung puso. Conscious effort, ibig sabihin, alam mo dapat, ay itong puso ko to, ay dapat aking binabantayan. Dapat tiyak ka, sigurado ka na ang puso mo ay tama sa Panginoon. So ikaw ngayon ay gagawa ng mga bagay at maglalagay ng mga bagay sa puso mo na alam mo tama sa paningin ng Panginoon. Conscious ka. Ibig sabihin, alam mo. Maraming Kristiyano wala ng conscious effort na alagaan yung kanyang puso. Kung ano na lang. Andiyan ba ba kayo? Mahalaga itong pinag-uusapan natin kasi ito talaga yung pinaka-top priority. Itong ating puso. Mahalaga ito Kaya nga natin sinasabing i-guard kasi pinakamahalaga ito. Sinasabi sa Biblia, minsan madaling madaya ito Bakit? Kasi minsan nabubulag, minsan love is blind. Diba? Meron pa kanta ako na napakinggan yung kay Randy Santiago. Yung sana dalawa ang puso ko. Tama po ba yung kanta na yon? Isa nga lang, hindi mo maalagaan Dadalawahin mo pa. Ang susunod na kanta nun, sana tatlo na yung puso ko. Bakit? Yung kanta na yon, it talks about ng walang conscious effort na alagaan yung kanyang puso. Sabi niya, dagdagan mo pa yung puso ko, dagdagan mo pa yung puso ko. Bakit? Hindi sa conscious Wala siyang intention talaga na itama yung kanyang puso kung yung kantang na yun ang pagbabasihan natin. Nakakalungkot yung kanta na yun, Ini-encourage tayo na dumami yung puso. Baka maraming puso lang sa katawan natin. Yung isa nga lang, di mo maalagaan. Sabi ni Solomon, bantayan mo yan. Kasi yung puso na yan ay importante. Kasi dyan nakatingin ang ating... Now, dito sa umagang ito, mahalaga na tayo sa ating paglakad sa ating mga Kristiyano, dapat may conscious effort tayo. Pag sinabing conscious, hindi pa pwedeng wala kang gagawin. Kasi kung yun ang tinitingnan ng Diyos, parang yun ang qualification ng Diyos Di ba? Sa trabaho, last Thursday, pumunta ako sa SSS. Dahil nilalakad ko yung burial ng aking asawa at yung death claim. Unang tinanong sa akin, anong huling number ng SSS ng asawa mo? Kasi kung hindi ka pasok sa coding ng SSS, hindi ka i-entertain. Ang Monday pala, pupunta ako ng Thursday. Sabi ko kasi ito lang kasi yung bakanting oras ko Pero dahil mali, yung aking mali yung gusto, giniit ko yung gusto ko dahil ito lang yung libre kong oras, walang conscious effort na pumunta ako ng Monday, kasi ito lang yung okay sa akin, kampante ako dito. Pero sabi nung SSS, sorry sir, hindi ka namin mai-entertain kasi hindi ka sumunod dun sa number coding. Walang conscious effort Dahil doon ka lang kampante, doon ka lang, parang ganito parang kung saan ka na lang kumbinyente, okay na. Tama ba? Maraming Kristiyano, ang laging hinahanap ay yung kanilang personal na kumbinyente. Kung saan ka okay, okay. Pero ang tanong, okay ba yan? Sa Diyos, kaya yung SSS, kahit kumpleto ako sa requirement, hindi ako in-entertain. Umuwi ako. Babalik ako ng Monday. Ganun sa Panginoon, ang hinahanap ng Panginoon, kahit gaano kang katagal sa pagiging Kristiyano, at ganong kadaming ministry ang galawan mo. Pero hanggat hindi tama yung puso mo, walang mangyayari. Kasi hindi nalulugod ang Diyos sa panglabas. Lagi na dito because our heart matters to our God.
Dito siya nakatingin eh. Ngayon pa lang mga kapatid, umpisa natin. Itama natin intentionally, with conscious effort. Ibig sabihin, sasadyain mo. Naiingatan mo yung puso mo dahil mahalaga ito sa ating Panginoon. Kahit yung tatay ko, kahit nakakatawa na nagbakod sila doon, kami lang nga nagbabakod doon. Dati kasi daw, uso lang yung muhon. Tataniman mo lang ng batong buhay, okay na. Nakakatawa. Pero hindi, conscious effort ng father ko na bakudan yun kasi property niya yun. Na mahalaga sa Panginoon, yung puso mo. Ang implikasyon nun, protect and guard your heart. Huwag mong hayaang may makapasok na iba dyan, mga kapatid. Sige po, palakpakan. Harinawayan, pagpalakpak na yan natin yan sa Panginoon. It's a decision na ngayon, alam ko, mahalaga ito sa Panginoon. Puproteksyonan ko. With conscious effort, ha? Hindi yun lang maisipan mo lang. Hindi lang yung kung doon ka kumbinyente. Minsan maraming Kristyano, doon lang sa convenient. Pag hindi na convenient, nga na. Isa yun sa gustong makita ng Panginoon sa atin sa umagang ito, na magkaroon tayo ng effort na proteksyonan. Alam mo, sa puso mo na itong bagay na ito, hindi tama. Whether masakit siya o hindi, bibitawan mo. That's conscious effort. And po ba? Kahit sa pakiramdam mo, okay naman siya, maganda naman siya. Masarap naman sa pakiramdam. Pero kung alam mo, maraming patay mali siyang Kristyano. Kung alam mo yung bagay na yun na hindi tama, ay mga kapatid, surrender. Mararanasan natin yung pagsama ng ating Panginoon. Why is it important to guard our hearts? Because, again, God looks at our heart. Importante yan sa ating Panginoon. Alam mo, kung ito'y nakakasama sa'yo, bibitawan natin yung mga bagay na yan. Pangalawang punto na gusto natin makita sa umagang ito, bakit nga ba napakahalaga na babantayan natin ang ating mga puso? Ito po, what inside in our hearts? Ito po, kung ano ang laman ng ating puso, yun ang nagdetermine, nagsasabi kung ano ang kahihinatnan mo sa buhay. Sabi ng Matthew, sabi diyan, kung ano ang laman ng puso mo, out of abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, kung anong laman ng puso mo, lalabas. O, bukang, yung Tagalog nun, yun ang bukang bibig mo. Kaya maraming Kristyano ang nahuhuli sa kanilang mga bibig. Kasi, hindi tama yung kanilang puso. Kasi sabi ni Solomon dyan sa chapter 4, mantayan mo ang iyong puso mo kasi ang lahat ng bagay ay dumadaloy galing sa puso mo. Ibig sabihin yung heart natin, ang source ng lahat. Dito nanggagaling eh. Kaya kung mali yung ipinasok mo, mali yung lalabas. Ang implikasyon, garbage in, garbage out. Yun lang pong, ganun kasimple lang naman po yun. Kapag basura, yung inilagay natin sa ating puso, anong in-extract kung lalabas sa'yo? Basura din. Kaya kung pait ang nilalagay mo sa puso mo, pait din ang lalabas sa'yo. Kasi it flows from it. Doon yan dumadaloy, doon lumalabas ang lahat. Kaya mahalaga mga kapatid, binabantayan natin ang puso. Kasi kung ano ang laman yan, kung anong pumapasok na sa ating puso, yun ang lumalabas sa ating mga buhay. Determine niya yung cause of our action. Ibig sabihin, yung ginagalaw natin, yung ginagawa natin, doon lang gagaling yan sa ating mga puso. That's why, napakahalaga na binabantayan natin yung ating mga puso. Huwag niyong hayaan na tambakan ng basura yung puso mo. Tayo nga galit na galit sa ating kapitbahay. Ano po? Pag lumagpas yung basura niya, doon sa hangganan natin, ay, barangay na usapan na to. Diba? Bakit? Kasi, basura mo yan eh. Tapat mo ilagay. Ayaw natin na tinatambakan ng basura, ano man yung bagay na mahalaga sa atin. I-apply mo sa puso mo. Palagay ko naman, wala dito sa umagang ito ang gustong maglagay ng basura sa kanyang puso.
Otherwise, kung wala kang conscious effort, lagyan mo basura. Di ba? Ako nga, galit na galit sa kapitbahay ko pag nagtatapon ng pinanggasangan ng isda eh. Di ba? Kulang na lang, bariling ko ng pellet gun eh. Pellet gun po. Pellet gun ako sa bahay. Kasi imagine niyo yung hasang ng isda, yung bitukan ng isda, hindi niyo talaga sa tapat niya tatapon. Doon talaga, lumili ko, parang may sariling isip yung tubig eh. Doon niyo talaga itatapon sa harapan ko. Ay talagang ginagalit ako ng kapitbahay ko. Ako ayaw ko nun. I-apply natin sa ating buhay. Huwag niyong hayaan na matambakan ng basura ang inyong mga puso. And pag sinabing basura, maraming form yan. Pwedeng galit. Galit. Matagal na galit. Ayan ba? Basura yan ang puso. Isa pang basura, ito marami sa atin ito, hindi nagpapatawad. Ay mga kapatid, lason po yan. Hindi yan tama sa ating puso. Kahit Kristiyano na, merong unforgiveness, kaya kahit sumamba siya sa Panginoon, hindi niya magawang mapuri ang Panginoon kasi may unforgiveness eh. May basura. Ito, naikwento ko na ito one time sa Sockers. Yung kapatid ko na babae, na bunso kong kapatid, ay sumama yung loob sa akin dahil sa akin ibinigay yung kotseng pula. Hindi ko naman po hiningi yun, pero dahil mabait akong anak, hindi binigay sa akin. So, ako naman, siyempre, kotse siya, binigay. Kaya hindi ko alam, yung kapatid ko ay sumama yung loob sa akin. So, ako, kahit na wala naman akong ginagawang masama, pero feeling ko, hindi tama sa puso ko eh. Kasi alam ko sa puso ko, may taong galit sa akin. Eh sabi nung asawa ko nung nabubuhay, surrender mo na nga yung kotse na yan. Ibigay mo na yan sa kapatid mo. Kotse na to eh. Bagong kotse to eh. Hindi masarap sa pakiramdam na alam mong may basura yung puso mo. Hindi ako mapakali. Kahit sumasamba ako sa Panginoon, there's something in my heart na mali. Na hanggat hindi ko naitatapon yung basura na yon. Kasi alam ko, kahit paano, nasaktan ko yung kapatid ko, kahit unintentional eh. That's why nung nabigyan ako ng pagkakataon na umuwi kami ng probinsya last August, bago mamatay yung aking asawa, yun yung huling uwi namin doon, directly, kinausap ko yung kapatid ko. Alam nyo po, the moment na naitapon ko yung basura na yon, ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam. That's why sa umagang ito, ini-encourage tayo ng Panginoon na baka merong napakatagal na basura sa puso mo na hindi mo lang nanonotice. Pero baka sa panahong ito, it's about time na itapon natin. Di ba? Marami sa atin nag-hoard ng mga basura sa bahay. May ganun po ba rito na kahit basura na, tinatago pa rin sa bahay. Mother ko, maraming ganun, yung mga souvenir sa kasal, yung mga ganun. Galit na galit ako sa mother, kaya pag umuwi ako doon, ako tigatapon ng basura. Habang natutulog siya, tinatapon ko yung mga, kinokolekta niya yung mga ganun sa souvenir sa kasal. Sa probinsya, uso yun eh. Kaya pag gising niya, asan na yung mga... Wala na siyang magawa, sa basura na. Ako, di ba malinis? Yung masarap sa mata pag walang ganun. Same with us. Kapag ang puso natin ay walang basura, wala man tayo financial na marami, pero masaya. Di ba? Talaga tayo mag-filter kung ano yung mga bagay na alam mong hindi tama. Pag sinabing filter, yung nangaharang ka, ay basura yan, ay chismis yan. Yung iba, bukas na bukas, pag chismis eh. Brigin, chismis yan eh. Ay, buhay na buhay ang dugo, pag chismis ang pinag-uusapan. Tama po yun. Ayoko niyan. Bakit po? Kasi basura po yun. Ayan po ba mga kapatid? Mahalaga po itong ating pinag-uusapan kasi sa panahon ngayon, mahalaga na marunong tayong mag-filter. Sa Facebook lang, ay mga kapatid, napakadaming basura.
Kadaming basura. Yung iba, kahit fake news, paniwalang paniwala. Alam ng fake news yun, pero paniwalang paniwala. So, we have to learn na mag-filter tayo sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ni Solomon doon sa pababang verse, sabi niya, lumayo ka sa mga salitang mahahalay, iwasan mo, kung babasahin niyo yung chapter 4 hanggang 25, 26, 27, sabi niya, lumayo ka, humakbang ka, papalayo. Huwag mong dikitan. Huwag mong yapusin. Basically, sinasabi ni Solomon dyan, layuan mo. Conscious effort. Alam mong hindi tama, ikaw na ang lumayo. Alam mong basura, huwag mong papasukin sa iyong bahay. Maging matapang ka. Maging meron kang authority na pigilan yung mga basura na yan na pumapasok sa'yo. Sabi nga, wala tayong magagawa sa labas, pero ikaw ay may authority sa sarili mo. Kailangan mong proteksyonan ang iyong puso kasi mahalaga ito sa ating Panginoon. And lastly, bakit nga ba mahalaga na proteksyonan yung ating puso? Because, ito po, the status of our heart impacts our relationship with God. Kung ano ang status ng ating puso, nakaka-apekto directly sa relasyon natin sa Diyos. Di ba sabi natin kanina, ang Diyos ay nakatingin sa ating puso? That's why, hindi po pwede na mahal mo ang sistema ng mundong ito at sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Hindi yan po pwedeng maghalo. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 15, napaka-imposibleng mahalin mo ang mundong ito at the same time, mahal mo ang Diyos. Hindi yun po pwede. Hindi po pwedeng ganun yung ating statement. Kasi kung anong status ng ating puso, meron itong directly impact sa relationships natin sa ating Panginoon. Kaya sabi ng 1 John, sabi niya, sinungaling ka kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero namumuhi ka sa iyong kapwa. Sabi ni John, ito maliwanag po, hindi po ako nagsabi noon, sinungaling ka. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero at the same time, namumuhi ka sa kapwa mo, hindi yun pagmamahal sa Diyos. Kasi ang taong mahal ang Diyos, hindi namumuhi sa kanyang kapwa. Kasi nga, kung anong status ng puso natin, nakaka-apekto yan sa relasyon natin sa Diyos. Hindi yan pa pwedeng maghiwalay. Kaya nga, every time na tayo sumasamba sa Panginoon, that's why napaka-importante na lagi natin tinatama yung ating mga puso sa umagang ito. Kaya sabi ng gospel, love your God with all your heart. Kasi ayaw ng Diyos na ang puso natin ay undivided. O may hati. Merong division yung ating puso. Kasi nga, mahalaga yan sa Panginoon eh. Huwag tayong salawahan, huwag tayong parang si Randy Santiago na dalawa yung kanyang puso. Hindi po pwedeng hati yung ating pagmamahal sa ating Panginoon kasi gusto niya kumunek sa atin at dito siya kumukunek. Na kung mali yung ating puso, ang panalangin ni Pablo sa mga taga-Ephesians, sabi niya, Hari nawa, ang aking dalangin sa inyo na ang puso nyo ay maging tahanan ng Diyos. That's how yung prayer ni Pablo sa mga taga-Ephesians na yung puso nila ay maging tahanan ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, kung yun ang ipapanalangin natin sa mga puso natin, magiging bisita natin ng Diyos sa ating puso sa umagang ito, masisiyahan kaya siya? Di ba? Tayo nga, pag may bisita, todo linis sa bahay. Di ba? Hanggat maaari, walang alikabok. Hanggat maaari, walang mga sinampay na damit na hindi natutupi. Punta kayo sa bahay namin, napakadami. Isang supa. Hindi natutupi yung mga damit. At pag may pumasok na bisita, ang dinadahilan ko na lang, busy ako. Pero basically, kung gusto natin maging tahanan ng Diyos yung ating mga puso, linisin natin. Di ba?
And in-encourage tayo ng Panginoon sa umagang ito, na bantayan. Kasi walang ibang hinahanap ang Panginoon sa atin, kundi tama o maging tama yung ating puso. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang kasing sarap sa pakiramdam kung alam mong wala ng tinik ang puso mo. Yung haharap ka sa Panginoon, na alam mong tama yung puso, ay napakasarap nun. Yung alam mong wala kang hesitation, walang preservation, wala kang iniisip kasi alam mo, Lord, I'm going to meet you. Napakasarap ng ganung pakiramdam. Nung kinukwento ko sa inyo kanina, yung aking kapatid, nung nagawa namin magpatawarang magkapatid, na-enjoy ko na yung sasakyan. Totoo po, kahit bago yung sasakyan, pero di tama yung puso ko, hindi ko magawang ma-enjoy eh. Kahit may material ka pala na ganun, kahit bago, maganda sa paningin, pero dahil hindi tama yung puso ko, hindi ko magawang mag-enjoy, mag-drive ng kotse. Sa deep inside in my heart, alam ko, may mali. Kaya kahit may pera tayo, kung hindi tama yung puso natin, alam ko, hindi ka masaya. Real talk po yun. Nung nagawa namin magpatawarang magkapatid, ay, enjoy ko na yung kotse. Na-enjoy ko na yung kotse. Wala na sa utak ko yung bigat. Wala na sa isip ko, ano ba sasabihin ng kapatid ko? Baka sa kotse lang, nagkasira na kami. Imagine that, matagal namin inalagaan yung relationship namin. Pero dahil sa material na bagay, nagkasira kayo, parang ang pangit, di ba? Eh, hindi ko siya ma-enjoy yung kotse na yun. Kasi alam ko, may mali. Kahit sumasamba ako, ang bigat ng damdamin ko. Dahil hintay ko yung tamang timing ng Panginoon. Napakasarap ng pakiramdam ko. Alam ko namatay yung aking asawa na walang bigat. Kasi alam ng asawa ko yun eh. Kasi yung asawa ko, tiga-push ko yan eh. Kausapin mo na. Ganon yung asawa ko. Kasi asawa ko hindi naman mapagkim-kim yan eh. Ako naman, tumatiming. Siyempre, may tamang panahon. And binigyan kami ng pagkakataon. That's why, kahit wala naman akong ginawang mali, ako na yung may consciously effort na ako na yung manguna. Yun yung gusto makita sa atin ng Panginoon. Yun yung gusto makita sa atin ng Panginoon. Na humakbang tayo na huwag niyong hayaan na manatili yan dyan. Kasi alam ng Diyos na nahihirapan ka sa tinik na yan. Alam ng Diyos na kahit na sumasamba ka sa Kanya, alam ng Diyos, may lungkot eh. Masaya ka pero hindi kumpleto. Di ba? Sabi ko kasi walang sasarap na pagpupuri sa Panginoon kapag nabunot na yung mga tinik. Yun po yung gagawin natin sa umagang ito. Now, kulatin natin ang kaaway sa umagang ito. Kulatin natin siya. This time, Satanas, babantayan ko yung puso ko.